Yun ngayon, yung pwede mong ipang-deposit, down payment, dun sa bagong bahay na gusto mong kunin, which is yun yung dream home mo. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo, and welcome back to our YouTube channel. This is Joy in Alberta. So previously guys, meron tayong dating channel na ang pangalan ay Joy Fajardo, pero ito na nga ang ating bagong YouTube channel na ang pangalan ay Joy in Alberta. Kaya naman sana guys ay supportahan niyo rin ito katulad ng pagsuporta niyo sa previous YouTube channel namin. For today's video, isi-share namin sa inyo kung paano nga ba ang ginawa naming strategy para makabili kami ng bahay dito sa Canada ng mas mabilis. Kung handa na kayo, let's get to it! Number 1, pinakamahalaga talaga to guys. Unang-una pagdating nyo sa Canada at medyo nakasettle na kayo, kumuha agad kayo ng credit card. Napakahalaga kasi dito sa Canada na magkaroon kayo ng tinatawag na credit history and credit score. Ang ginawa nga namin nun, agad-agad punta kami sa RBC, nag-apply kami ng debit card, ng savings and checking, and at the same time, nag-apply din kami ng credit card. Unfortunately, hindi kami binigyan ni RBC that time, kaya lumipat kami kay Scotiabank. Sa experience namin, si Scotiabank, binigyan kami agad-agad. We started at a very low limit. I think it's $1,000 or 1,500. Pero over time, mag-grow naman yan. Ang pinakamahalaga, guys, kaya ka kukuha ng credit card ay hindi para mangutang. Kukuha ka ng credit card to build your history, to build your score. So, ang ginawa namin noon, pagkakuha namin sa Scotia, lahat ng binibili namin sa, say for example, sa grocery or bumibili kami ng mga gamit sa bahay, kahit na meron kaming cash na pambayad, dinadaan namin siya sa credit card. After 1-2 weeks, after niyang mag-reflect sa credit card, binabayaran din namin siya agad-agad. We make sure na at the end of the billing cycle, fully paid yung laman ng credit card na yun. Yun yung napakahalaga. Kasi pagka may natira doon na due na, ang mangyayari ay magkakaroon siya ng interest. So, hindi rin maganda yun. Ang gagawin nyo lagi guys, fully pay nyo siya at the end of the billing cycle. Also, huwag din kayo kukuha guys ng credit card na may matataas na annual payments. Sa experience ko, ang dami ko nang naging credit cards. Ang lagi ko lang pinipili is yung I make sure na walang annual payments or annual fee si credit card. So, kahit gamitin ko siya or hindi ko siya gamitin, nandoon lang siya, wala siyang annual payment, which is great. So right now, meron akong Scotia, nagkaroon ako sa RBC, sa Walmart, sa PC. Hindi ko sila lahat ginagamit, pero pag may good deals, at least nandoon sila. For example, si Kiko kumuha siya ng Home Depot before. Nung nagpagawa kami ng basement sa Prince Edward Island, nagamit namin yung Home Depot na credit card. Again, binayaran din naman namin siya kaagad. Pero ang maganda doon, may makukuha kang deals or mai-split mo, say for example, sa 6 or 12 months, 0 interest, 0 admin fee din, parang mga ganun. So, minsan may mga deals sila. Now, nakakuha na kayo ng credit card, medyo nakasettle na kayo sa kung saang probinsya man kayo nandoon sa Canada. What's the second step? The second step, of course, is for you to save money for your down payment. Okay. So, paano ba gagawin yon? Kami kasi, before pa kami magpunta ng Canada, alam na namin yung part ng credit card. So, nasa utak na namin yan. Si credit card, kailangan kumuha kami agad. At the same time, alam namin na gusto namin kumuha ng bahay. Kaya sa isip namin, lahat ng kukunin natin sa Canada, kailangan cheapest. Ang concept nun is yung sinasabi nila na habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. So whatever nagagastusin natin pagdating natin sa PEI, will go for the bare minimum. Because may target kami na after a year or after half a year or kung ano man yung target ninyo, dapat makabili na kayo ng bahay. So ang ginawa namin nun guys, ang hinanap namin na apartment ay yung pinakamurang makikita namin. At that time, ang aming apartment rent ay $565. Wala na kayong makikita gano'n. That was 5 years ago. $565, it's a basement of an apartment. It's under Noray Properties. Kilalang kilala yan sa Prince Edward Island kasi sila talaga yung cheapest. Okay, $565 basement. 2 bedroom, 1 bathroom. Meron akong video actually nun dati sa YouTube channel namin. Kung interesado kayong makita, let me know. I-upload natin siya dito sa Joy in Alberta YouTube channel. $565 lang siya. 2 bedrooms na, 1 bath. Sa'yo ang utilities, sa kanila ang heat. Merong bayad pagka nag-laundry ka. Sa'yo ang internet, yung mga ganyan. Water sa kanila na din yun. Ang ginawa namin para makatipid kami, we actually got
another person to occupy the other room. Kasi hindi naman namin kailangan ni Kiko ng 2 kwarto, di ba? Another thing is restaurants. So, napakalaking bagay din yan, guys, na kung kaya na wag mo nang mag-restaurants, bili kayo, luto kayo sa bahay. Yun talaga yung ginawa namin that time. Talagang hindi kami nag-restaurants for about a year. At talagang nag-ipon kami ng pang-deposit namin or pang-down payment namin dun sa bahay. So, yan yung mga iba sa mga tips na ginawa namin kung paano kami nakasave. Another thing is car. So, don't do for luxurious car in the very beginning. Kami noon, ang kinuha namin sasakyan, I think is $1,500 or $1,800. Kasi 2005 Ford lang siya. Pero, nagamit naman namin siya for about a year bago kami nag-change. So, yun, again, yun yung mga iba sa mga tips paano kayo madaling makakaipon ng pang-down payment. Alright, so malapit na kayo sa goal nyo na down payment, which is, so say for example, 5 or 10%, kung magkano man ang gusto nyo. Another thing na kailangan nyo ring alamin is magkano ba yung kaya nyo. So, there are 2 ways kung paano nyo malalaman kung magkano yung kaya nyong bahay na bibilin. Number 1, which is a safer bet, is to go for a pre-approval. Kumonta kayo ng mortgage broker or kumonta kayo sa bank. Hihinga nila kayo ng requirements, hihingi nila sa inyo COE, hihinga nila kayo ng 3 months or 5 months worth of your pay stubs. Marami silang mga hihingin sa inyong mga documentations, and from there, they'll be able to compute kung magkano ba ang kaya nyong biling bahay. Pag alam nyo na kung magkano yung kaya nyong biling bahay, that's the time when you go to realtor.ca to find a home, or better yet, hanap kayo ng mga direct deals. Paano ba makakahanap ng direct deals? Meron yan minsan, to be honest, sa mga kakilala. Minsan meron sa marketplace ng Facebook. Pag meron na kayong gustong bahay, bilhin nyo na. Ganun lang kasimple, di ba? Initially, sa amin, we recommend going for a realtor. Bakit? Kasi wala pa tayong alam sa pagbili ng bahay. Especially kami noon, parang ang bata pa namin noon 3 years ago. Hindi na rin kabataan. May mga bumibili ng bahay ng 20 years old, di ba? Pero kami parang Canada, bago kami dito, 1 year pa lang kami. Hindi pa kami marunong sa mga pasikot-sikot, diba? So, nire-recommend namin at the beginning, go through a realtor. So, less hassle siya kasi siya yung makikipag-connecta with dun sa seller, yung hindi kayo masyadong mahahassle. There's always an advantage of buying direct without a realtor din. So, sa susunod, pag-uusapan natin yan. Ngayon, nakabili na kayo ng bahay. Siguro hindi pa yun yung ideal home nyo kasi syempre, bago lang kayo sa Canada, hindi pa kayo ma-approve ng ganun kataas. That is actually what happened to us. We bought our first home, we loved it, but at the same time, that's not our dream home. Bakit? Kasi marami siyang hindi na-check na box sa mga gusto naming mangyari sa buhay. Pero ang ginawa namin is, we waited for 3 years. Preferably 5 years, guys. Kasi merong contract with the bank. Depende yan sa contract na kukunin nyo with the bank. Pero in terms of equity, mas recommended pa rin yung longer. Kami, sa nangyari sa amin, 3 years lang yung tinagal namin doon sa bahay na yun, binenta namin siya. Nakabuild kami ng equity, tumaas ang presyo ng bahay sa PEI. Ang nangyari noon is parang nagbayad kami ng bahay, nakuha namin lahat ng binayad namin at the end, may sobra pa. Yun ngayon, yung pwede mong ipang deposit, down payment, dun sa bagong bahay na gusto mong kunin, which is yun yung dream home mo. And at the same time, with that 3 years or 5 years na nilagi mo dun sa dati mong bahay, siguro naman ay nag-improve na ang iyong salary. Magkakaroon ka ng panglaban na hindi na lang 5% yung deposit na kaya ko ng mag 10% deposit or kaya ko ng mag 20% deposit. And then from there, makukuha mo yung gusto mong bahay. Diba? Ganun yung nangyari sa amin, guys. Nakapili kami ng unang bahay sa PEI, nagkaroon kami ng pangalawa, binenta namin yung una, bumili kami ng pangatlo. Dun sa pangatlo, doon namin nakuha yung, okay, brand new na siya. Tapos nun, na-check na niya yung marami dun sa boxes na hinahanap namin talaga dun sa gusto namin bahay. So, sana guys, nakatulong tong video na to sa inyo. At kung may mga katanungan pa kayo, tips, tricks, paano to, paano yan, ano ba yung property tax, ano ba yung ganito, just comment down below. We'll try to answer all of your questions. Sa abot ng aming makakaya, hindi naman kami experts, pero sa naging experience namin, pwede namin i-share yun sa inyo. Sa experience namin, ito yung nangyari. So, please do give this video a like, share it to your friends, and we'll see you again on our next video. Bye!